Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagbabahagi ng material na ito. Alam mo, habang binabasa ko to, may isang linya na talagang tumatak sa akin. Paralysis masked as prudence. Pagkaparalisa na nagkukunwaring pag-iingat. Grabe, parang sampal sa akin yun kasi ang daling mahulog sa ganyang bitag, di ba? Lalo na kung leader ka. Kasi ang laging default ay maging maingat. Kaya ngayon, susuriin natin ng mas malalim itong tensyon sa pagitan ng kaligtasan at katapangan. Bakit tila mas madalas manalo ang pag-iingat kahit na may malinaw na oportunidad para sa paglago? Titingnan natin ang pagsasapanganib o risk, hindi bilang isang bagay na dapat iwasan, kundi bilang isang mahalagang sangkap ng pananampalataya at pagunlad. At ang layunin natin ay talagang himayin ang mga konsepto. Kasi alam mo yun, madaling sabihin na be brave, pero ano ba talagang ibig sabihin yan sa konteksto ng pananampalataya? Aalamin natin ang pagkakaiba ng tinatawag dito na banal na pagsasapanganib sa mapusok na kapabayaan. Tatalakayin natin kung paano hinuhubog ng katapangan ng ating panloob na buhay at sa huli magbibigay tayo ng isang practical na framework para matulungan kang suriin kung anong mga hakbang ang hinihingi ng pagsunod kahit na hindi ka sigurado sa kalalabasan. Okay, sige. Balikan natin yung paralysis masked as prudence. Binabanggit dito sa mga materyales mo na ang mga modernong pinuno parang nahaharap sila sa dalawang magkasalungat na inaasahan. Oo. Kailangan mong maging tumpak at predictable, pero kasabay nito, kailangan mo ring maging innovative at matapang. Parang imposible, ano? Konsepto na tinatawag ditong faithful stagnation. Faithful stagnation. Oo, isang kondisyon kung saan ang lahat ay mukhang maayos. Walang krisis, matatag yung budget, puno ang simbahan o maganda yung sales. Pero wala namang tunay na paglago. Payapa, pero patay. Wow! Ginagamit ng source ang talinghaga ng mga talento sa Biblia. Naalala mo yung alipin na may isang talento? Oo, yung ibinaon niya. Eksakto. Ibinigay sa kanya, pero anong ginawa niya? Ibinaon niya. At hindi siya tamad o suwelha. Ang dahilan niya at sinabi niya mismo ay takot. Natakot siyang malugi. Pero ang pag-iwas niyang gumawa ng hakbang, yun ang tinawag ng amo niyang kasamaan. Teka, yan ang interesting kasi paano mo malalaman ang pagkakaiba? Maraming leader ang sasabihin, hindi ako takot, nagiging maingat lang ako. Or I'm just being a good steward. Naghintay ako ng discernment. Oo. Yun, anong linya ang tinutukoy ng source na naghihiwalay sa tunay na karunungan at sa takot na nagpapanggap lang? Magandang tanong yan. At sa tingin ko, ang sagot ay nasa kung paano natin tinitingnan ang katapangan. Kasi ang malaking pagkakamali natin ay iniisip na ang katapangan ay isang personality trait. Na may mga taong pinanganak na matapang at merong duwag. Oo, o kaya naman inisip nating ito ay kawalan ng takot. Sinasabi dito na hindi ganon. Ang tunay na katapangan sa kontekstong spiritual ay obedience under uncertainty. Pagsunod sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Pagsunod sa gitna ng kawalan ng katiyakan. I like that. So hindi ito tungkol sa nararamdaman mo, tungkol ito sa ginagawa mo. Eksakto. Tignan mo yung mga halimbawa sa Biblia. Si Abraham, sinabihang umalis sa kanyang dayan. Ang sabi sa kasulatan, he went out not knowing where he was going. Walang Google Maps, walang kasiguraduhan. Walang-wala. Tapos si Esther, pumasok sa harapan ng hari ng hindi pa anyaya. Pwedeng ikamatay niya yun. At sinabi pa niya, if I perish, I perish. Yun na nga. At si Pedro, lumabas ng bangka sa gitna ng nagngangalik na bagyo. Walang sinuman sa kanila ang may kumpletong impormasyon o garantisadong tagumpay. Ang tanging meron sila ay isang paanyaya mula sa Diyos na kailangan nilang tugunan. Yun ang katapangan. At yan siguro yung naghihiwalay sa tinatawag nilang holy risk at unsafe risk. Kasi baka may makinig sa atin at sabihin, sige, magiging matapang ako. Tapos isusugal ang lahat ng ipon ng pamilya sa isang business na hindi pinag-aralan. Hindi naman yata yun ang punto, di ba? Tumpak! At napakahalaga ng pagkakaibang yan. Ang unsafe risk, yung mapanganib na pagsusugal, kadalasang galing yan sa ego, sa pagkainip, o sa pangangailangang patunayan ng sarili. Mapusok.
Sa kabilang banda, ang holy risk o banal na pagsasapanganib, ito'y nakabatay sa masusing pananalangin at pagsusuri. So, may proseso? May proseso. Nakahanay ito sa mga pinahahalagahan mo at sa karakter ng Diyos. At ito'y isang kilos ng pagsunod kahit hindi malinaw ang resulta. Hindi ito pagsusugal, ito ay faith in motion. Faith in motion. Ang ganda. At alam mo kung ano pang mas malalim dito. Sinasabi sa material na ang Diyos mismo ang unang risk taker. Paano naging risk taker? Isipin mo, sa paglikha mula sa wala, sa pakikipagtipan kay Abram o kay Moises, sa isang bayang matigas ang ulo. Okay. At ang pinakadakila sa lahat, sa pagkakatawang tao. Ang anak ng Diyos na naging tao sa isang mapanganib na mundo. Pinapakita nito na ang pagsasapanganib ay hindi galing sa kapabayaan ng tao, kundi bahagi ng mismong katangian at inisyatibo ng Diyos. Pero yung faith in motion na yan, madaling sabihin pero ang hirap gawin. Kasi bago pa man tayo makakakilos, may humihila sa ating pabalik. At dito na siguro papasok yung sinasabi sa material tungkol sa mga panloob na laban. Yung 4 na malalaking takot na pumipigil sa atin. Oo, at kailangan nating pangalanan ang mga kalaban na to. Ang una, at siguro pinaka-common, ay ang takot sa pagkakabigo, fear of failure. Classic yan. Dito kasi, ang pagkakakilanlan natin ay nakatani ng mahigpit sa mga resulta. Kung magtagumpay ako, mahalaga ako. Kung mabigo ako, wala akong kwenta. Kaya para maiwasan ang sakit ng pagkakabigo, hindi na lang tayo susubok. Yun na nga. At ang pangalawa, na konektado diyan, ay yung takot sa pagtanggi. Fear of rejection. Ito yung sakit ng pagtayo ng mag-isa. Yung pag-aalala kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Anong iisipin ng board? Paano kung pagtatawanan ako? Paano kung iwan ako ng mga kaibigan ko dahil sa desisyon na to? At yan ang napakatindi, di ba? Kasi bilang leader o kahit bilang individual, gusto mo ng consensus, gusto mo ng suporta. Yung takot na yan, yung sa pagtanggi, ang dahilan kung bakit maraming magagandang ideya ang hindi natutulay. Kasi walang gustong maunang tumayo. Walang gusto mauna at dyan kumakapit yung pangatlong takot. Ang takot sa kawalan ng katiyakan. Fear of uncertainty. Mas gusto natin ang isang pamilyar na problema kaysa sa isang solusyon na hindi natin kontrolado. Parang yung mga Israelita sa ilang, reklamo sila ng reklamo pero ang gusto nilang balikan ay yung pagkaalipin sa Ehipto. Yun na nga. At least daw doon, alam nila kung ano aasahan. May pagkain, may tirahan. Kahit alipin sila, mas pinili nila ang predictable na pagdurusa kesa sa hindi predictable na kalayaan. Eksakto. Ganyan-ganyan yan. At ang pang-apat na takot ay ang takot sa pagkawalan ng kontrol. Fear of loss of control. Gusto natin, hawak natin ang manibela. Laging ganon. Ang ideya ng pagsuko, ng pagtitiwala sa isang proseso o sa Diyos na hindi natin nakikita ay nakakatakot. Kaya pipiliin nating manatili sa maliliit na kaharian na kaya nating kontrolin kaysa pumasok sa malawak na teritoryo ng pananampalataya. So, mayroon tayong 4 na higante. Takot sa pagkabigo, sa pagtanggi, sa kawalan ng katiyakan, at sa pagkawalan ng kontrol. Ngayon, ang ganda sa material mo ay hindi lang nito pinangalan ng mga takot, kundi nagbigay din ng mga modelo kung paano ito harapin. Balikan natin yung mga nauna nating nabanggit, si Abraham, halimbawa. Si Abraham, Siya palang direktang sagot sa takot sa kawalan ng katiyakan. walang duda. Isipin mo ang sitwasyon niya. Iniwan niya ang lahat ng pamilyar sa kanya, kultura, pamilya, seguridad, para sa isang pangako. Walang blueprint? Walang 5-year plan. Ang tanging hawak niya ay ang salita ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang kahandaang gumalaw kahit kulang ang sagot. At si Esther. Siya naman ang archetype ng pagharap sa takot sa pagtanggi, pati na rin sa pagkabigo, no? Oo, pareho. Pwede siyang manahimik. Ligtas siya sa palasyo. Pero pinili niyang isapanganib ang posisyon at buhay niya para sa kanyang mga kababayan. Yung linya niyang, if I perish, ay hindi fatalism. Hindi yun pagsuko. Ito'y isang deklarasyon ng isang pinunong handang harapin ang resulta ng pagsunod. Napakahalaga niyan. Ipinapakita nito na
ang halaga ng pagsunod ay mas mataas kaysa sa halaga ng personal na kaligtasan. At panghuli, si Pedro. Ang kwento niya ang paborito ko dahil ito ang sagot sa takot sa pagkabigo. Paanong naging sagot yon? Lumubog siya. Tandaan natin, lumakad siya sa tubig, tapos lumubog. Nabigo siya. Pero yun ang punto. Okay. Ang kwento niya ay nagpapakita na ang pagkabigo sa loob ng pagsunod ay mas nakapaghubog at mas mabuti kaysa sa kaligtasan sa loob ng kawalan ng pagkilos. Mas mabuti pang lumubog habang sinusubukang abutin si Jesus kesa manatiling tuyo at ligtas sa loob ng bangka. Eksakto. At anong nangyari nung lumubog siya? Inabot ni Jesus ang kanyang kamay at iniligtas siya. Ipinapakita nito na ang biyaya ng Diyos ay laging nariyan para baguhin ang ating mga pagkabigo at gawin itong pagkakataon para lumago. Grabe. Ang laking pagbabago sa pananaw mula sa pag-iwas sa pangkabigo patungo sa pagyakap dito bilang bahagi ng proseso. Okay, malinaw na sa akin ngayon ang mga takot at ang mga posibleng tugon. Pero dito nagiging critical ang tanong ng marami. Sige, naintindihan ko na, kailangan ng risk. Pero paano ko malalaman kung yung risk na iisipin ko ay galing sa pananampalataya o galing lang sa sarili kong kapusukan o ego? At buti na lang, may ibinibigay na gabay yung source mo para dyan. Meron. Oo, at ito'y isang napaka-praktikal na balangkas. Binibigyan tayo ng 5 gabay na tanong na pwedeng gamitin sa pag-discern. Pero mahalagang tandaan, hindi ito checklist para alisin ang panganib ha. Ito ay mga tanong para linawin ang landas ng pagsunod. Sige, isa-isahin natin. Ang una ay alignment, pagkahanay. Ang tanong, ang desisyon ba ay naaayon sa banal na kasulatan at sa pagkatao ni Kristo? Ito ang iyong non-negotiable na pundasyon. Kung ang isang panganib ay nangangailangan sa iyong ikompromiso ang integridad, sakta ng iba ng hindi makatarungan, o lumabag sa malinaw na utos ng Diyos, hindi yan holy risk. Kahit gaano pa kaganda ang posibleng resulta. Kahit gaano pa kaganda. Kung ang paraan ay salungad sa karakter ni Kristo, kailangan mo nang huminto dyan. Malinaw. Ang pangalawa ay calling, tawag. Ito ba ay naayon sa mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Tumpak, may konteksto kasi ang ating pagsunod. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng tawag na sumisira sa mga nauna ng ipinagkatiwala sa iyo. Halimbawa, kung isa kang magulang, hindi ka namang tatawagin na iabandona ang pamilya mo para sa isang misyon. Eksakto. Kailangan itong maging consistent sa kung sino ka at kung ano ang mga tungkulin mo sa kasalukuyang yugto ng buhay mo. Pangatlo, motibasyon. Ito yata ang pinaka-challenging Oo. Ang tanong, kumikilos ka ba dahil sa pananampalataya o dahil sa takot? At ang takot dito, pwedeng magbalat kayo. Pwedeng takot na mapag-iwanan, FOMO, o takot na magmukhang duwag. Ito ang heart check. Kailangan ng matinding katapatan sa sarili dito. Nagdedesisyon ka ba para palakihin ang kaharian ng Diyos o ang sarili mong kaharian? At paano mo malalaman yung difference? Madalas, ang motibasyon na galing sa pananampalataya ay mapayapa kahit na may kaba. Ang motibasyon na galing sa takot o ego ay magulo at mapilit. Okay. Pang-apat, komunidad. Ang tanong, pinagtibay ba ng mga may magulang na mananampalataya, mga mentor, o ng iyong komunidad ang direksyong ito? Malaking bagay yan kasi madalas iniisip natin na ang brave decision ay solong ginagawa, yung ala lone wolf na hero. Pero binabaliktad ito ng source. At ito ay isang mahalagang safety net. Hindi tayo nilikha para mag-isa. Sinasabi sa kawikaan na may karunungan sa maraming tagapayo. Kung ang isang ideya ay tila napakatalino sa iyo pero ang lahat ng taong pinagkakatiwalaan mo sa pananampalataya ay nagsasabing mag-ingat ka, may malaking posibilidad na kailangan mo talagang makinig. So ang tunay na katapangan na hindi nag-iisa. Madalas, nangangailangan ito ng konfirmasyon mula sa iba. Hindi ito nagpapakita ng kahinaan, kundi ng kapakumbabaan. At panghuli, ang ikalima, fruit, bunga. Ang desisyon ba ay magbubunga ng pananampalataya, katarungan, o pagbabagong nakatutubos? In short,
magiging mabuti ba ang resulta nito para sa iba, hindi lang para sa akin? Eksakto. Tinitingnan mo yung potential na epekto. Ito ba'y magpapalago sa pananampalataya ng mga tao? Magdadala ba ito ng pag-asa sa mga nawawalan? Magtataguyod ba ito ng katarungan para sa mga inaapi? Kung ang sagot ay oo, kahit mahirap, malamang nasa tamang landas ka. Malamang. So, kapag napagdaanan mo na ang 5 tanong na ito, alignment, calling, motivation, community at fruit, at tila positibo ang lahat, doon na pumapasok yung sinasabi sa material na displacement. Pag-alis sa kinasanayan. Ito na yung mismong paghakbang. Oo, dahil ang transformasyon ay bihirang mangyari sa loob ng comfort zone. Ito ay nahuhubog sa tensyon sa pag-stretch ng ating mga kakayahan. Bawat panganib na hinaharap natin matapos ang masusining pag-discern ay isang pagkakataon para palalimin ang ating pagkatao, palawakin ang ating pananaw at paramihin ang ating kakayahan para sa mas malalaking bagay sa hinaharap. At hindi lang yan panlabas na pagbabago, no? May malalim na epekto ito sa ating kalooban. Yan ang pinakamahalagang resulta. Ang katapangan ay nagpapalawak ng ating espiritual na sensitibidad. Mas nagiging alerto tayo sa pagkilos ng Diyos. Mas nakikinig ka. Nagpapalago ito ng ating katatagan sa emosyon, natututo tayong magtiwala kahit sa gitna ng bagyo. At higit sa lahat, binabago nito ang ating pagkakakilanlan. Mula sa pagiging nakatali sa resulta, Yes, tungo sa pagiging nakatali sa katapatan sa tawag ng Diyos. Ang panganib, kung gayon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa natin, kundi kung sino tayo bilang resulta nito. sa huli, ang mensahe ay simple at malinaw. Ang pananampalatayang hindi kailanman nagsasapanganib ay hindi kailanman lumalago. Ang transformasyon ay hindi nagsisimula sa isang malaking plano, kundi sa isang hakbang, isang may katapangan at pinag-isipang hakbang ng pagsunod. At para gawin itong mas konkreto, nag-aalok ang source na ibinahagi mo ng isang Faith Risk Challenge. Isang hamon. Oo, isang simpleng hamon. Ang layunin ay tukuyin mo ang isang konkretong hakbang ng pananampalataya na gagawin mo sa susunod na buwan. Hindi kailangang malaki. Anong mga halimbawa? Pwedeng isang mahirap na pag-uusap na matagal mo nang iniiwasan. Isang desisyon sa career na ipinagpapaliban mo o isang inisyatiba sa iyong komunidad na kinatakutan mong simulan. Ang mahalaga ay ang pagkilos. Hindi lang ang intensyon. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito. Para pag-isipan, may isang magandang kasabihan. Ang pananampalatayang nagpapagalaw sa mga bundok ay dapat munang magpagalaw sa iyo. Kung gayon, ano ang isang hakbang ng pananampalataya? Gaano man kaliit ang tinatawag sa iyong gawin ngayon. Hindi dahil sigurado ka sa kalalabasan, kundi dahil ito ang hinihingi ng pagsunod.